Pupuntahan na natin si Rocky Ignacio, mag-uulat sa atin ng live mula sa Palasyo ng Malacanang. Rocky? Yes, maraming salamat, Princess. Patuloy na makikipag-ugnayan ang Administrasyong Aquino hinggil sa kahalagahan na maipasa ang government version ng sin tax bill na naglalayong mapondohan ang Universal Healthcare Program at pagpapabuti pa ng serbisyo ng mga government hospitals. Sinabi ito ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valtes sa isinagawang briefing kanina. Kaugnay pa rin ang pahayag ni Senate Committee on Ways and Means Chairman Ralph Recto na hindi makatotohanan umano ang bersyon ng gobyerno sa nasabing panukala. Batay kasi sa report ng Department of Finance, inaasahan ng dagdag na kita sa buwis na 60 bilyong piso mula sa sigarilyo at alak sa unang taon ng implementasyon sakali na nga maisabatas ang sin tax bill. Narito ang pahayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valtes. Well, the team from the Department of Finance, or the team from the Department of Health, will continue to work with other advocates to convince our legislators of how important the sin tax measure will be to providing for more coverage for the Universal Healthcare Program. Marami naman po ding mga advocates ng sin tax reform measure in the Senate. So patuloy po rin pa naman po yan. We will continue to provide the data that they need. We will continue to provide the resources and the materials that they may need once the bill will be discussed in the plenary. Samantala, Princess, hindi na nagkomento ang Palasyo ng Malacanang doon sa mga lumalabas na report na may pressure umano kay Senator Recto ng ilang nasa tobacco industry. Sa Senate version ni Recto, inaasahan kasing magiging kita ng gobyerno na 15 bilyong piso lamang. Tiniyak na rin ang Palasyo sa iba't ibang health advocates na hindi naman apektado ang isinusulong ng government version ng sin tax kahit pa naninigarilyo ang Pangulo. Kaugnay na rin yan sa isinagawang kahilingan ng mga health advocates na sana daw tumigil na si Pangulong Aquino sa paninigarilyo. Narito ang pahayag ni Deputy Presidential Spokesperson Abigail Valtes. That particular appeal should be addressed to the President primarily because it is his personal choice. It's his personal decision na po ng Pangulo yan. Pag ang pinag-uusapan po natin is yung pag-quit po dun sa kanyang habit. But allow us to reiterate that it does not in any way hamper the support of the administration for the sin tax bill. In fact, yesterday nga po, kung inyong maaalala, sinabi nga po ng Pangulo na umaasa po siya na yung mga mambabatas po natin ay tatayo sa likod ng sin tax bill para mabigyan po tayo ng pangangailangan natin para mapondohan po natin yung Universal Healthcare Program po natin. Samantalang muling tiniyak ng Malacanang na nananatili ang kanilang mabuting relasyon kay Senate President Juan Ponce Enrile. Kaugnay pa rin yan kasi ng kasabay kasi ng paglutang ng report ng about sin tax, yung paglutang rin ng report ng umano'y pagkakaroon ng kudeta sa Senado. Ayon kay Valte, kasama sa dinner na ipinagkaloob ni Pangulong Aquino sa mga ilang senador ay si Senate President Juan Ponce Enrile at ang napapabalita umanong papalit sa kanya na si Senator Franklin Drilon. Sinabi ni Valte na purely social event ang dinner at walang kinalaman sa issue ng posibleng pagpapalit ng liderato sa Senado. Ay dyan po ang ating pag-uulat mula sa Malacanang sa tulong ng RTVM. Ako po si Rocky Ignacio para sa Telebisyon.